So mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. At para sa pagpapatuloy ng ating Morning Revival Preview, ang schedule natin ngayon ay Week 37, Day 2. Amen. Para sa ating mga Bible verses, nandito pa rin tayo sa Book of Revelation. So meron tayo rito dalawang verses. Revelation 4:5. There were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. So dito sa verse na ito, pinapakita sa atin ang 7 lamparan ng apoy na nag-aapoy sa harapan ng trono. So sa harapan ng trono ng Diyos to at ng Kordero, makikita dyan ang 7 lampara na nagliliyab sa harapan ng trono. At malinaw naman binanggit sa atin na ang 7 lamparang ito ng apoy na nasa harapan ng trono ay ang 7 espiritu ng Diyos. 7 espiritu ng Diyos. Pag tinignan mo siya, 7 lampara ng apoy siya. Pero ito ay sumasagisag sa 7 espiritu ng Diyos. Madalas sinasabi natin, ang espiritu ay isa lang. Pero dito, binabanggit ang 7 espiritu. Na ang ibig sabihin, ang espiritu sa mga huling kapanahunan ay pinatindi ng 7 beses malakas ang espiritu. Lalo na itong huling kapanahunan. 7-fold siya, ang lakas niya. Kapag kailangan yan Kumisan, ang pagpapalakas sa isang bagay ay tumutugma sa pangangailangan. Hindi ba minsan kayo mga nagluluto, yung kalan ninyo, yung apoy niya ay iba-ibang setting niyan. Napapahina, medyo medium, ganun. Pero pag kailangan mo ng malakas na apoy, halimbawa nagmamadali ka, halimbawa yung niluluto ay karne, matigas, gusto mong apurahin, i-adjust mo siya ng malakas. Sapagkat kailangan mo ng pinatinding apoy. So, ganun din yung espiritu. Sa huling kapanahunan, 7 beses siyang pinatindi upang isagawa ang walang hanggang ekonomiya ng Diyos. 5:6. And I saw in the midst of the throne and of the 4 living creatures, in the midst of the elders, a lamb standing as having just been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. Ito, isang panibagong pananaw. Kasi ang mga pananaw, mga kapatid, nagbabago-bago yan. One after the other. Doon sa binasa natin kanina, ang nakita ni John ay 7 lampara. Pero dito naman, sa harapan ng trono, ang nakita niya, kaya sabi niya, in the midst of the throne, sa gitna ng trono. Okay? Nakita niya ang isang kordero. So, ang nakita niya dyan ay kordero. Na, having just been slain, katatapos lang, patayin. Sino yan? Sino yung kordero na yan na kakatapos lang patayin? Nakatayo dyan. Siyempre, walang iba kundi ang Panginoong Jesus na napako sa krus. Na sa panahon na yan, nandoon na siya sa trono at nakatayo siya doon. At sinasabi niya, itong isang ito ay merong 7 sungay at 7 mata. Yung sungay niya ay yung kanyang mata at 7 sungay at 7 mata. At sinasabi niya, ito uli yung 7 espiritu ng Diyos. So yan uli yung 7 espiritu ng Diyos na isinugo sa lupa, sa buong sangkalupaan. So yan naman ang nakita uli ni John. Kanina nakita niya, 7 lampara, liwanag yan, nag-aapoy. At sinabi niya, yan ay 7 espiritu ng Diyos. At dito naman sa portion na to, ang nakita naman niya ay nakatayong kordero
na bagong napatay. At meron siyang 7 sungay at 7 mata. At sinasabi niya, itong kanyang 7 sungay o 7 mata ay sagisag ng 7 espiritu ng Diyos na isinugo sa buong sangkalupaan. Bakit sinugo ang 7 espiritu sa buong sangkalupaan? Sapagkat ang paggawa ng Diyos sa buong kapanahunan ay pagsasagawa ng espiritu. Kapag ang Diyos ay gagawa, isusugo niya yung espiritu niya, gagawa siya. Ganon din sa atin. Kapag ang Diyos ay gumawa sa buhay mo, gagamitin niya ang 7 espiritu para gumawa sa buhay mo yan. Kaya niyang iayos ang kapaligiran, kaya niyang gumawa sa loob natin, kaya niyang humatol sa atin, magbigay ng liwanag. Lahat ng ito, mga kapatid, ay pagsasagawa ng 7 espiritu. Pag walang espiritu, walang pagsasagawa. Pero pag may espiritu, gumagawa siya. Kailan ba ang panahon na madalas gagawa ang espiritu? Pag may salita, syempre. Kaya nga madalas sinasabi ko magsalita kayo. Minsan sa mga responsableng kapatid, sinasabi ko, magsalita kayo, mag-ulat kayo, mag-announce kayo, mag-encourage kayo. Kasi pag nagsasalita kayo, yung espiritu gumagawa sa tao. No, alam mo, meron tayong mga aktibidad. Mag-encourage kayo, mga kapatid, sumali tayo. Magpa-enroll tayo rito. Pag walang ganyan, walang pagsasalita, yung espiritu tahimik din siya. Nag-aantay siya ng ating pagsasalita. Walang iniwan yung pag-preach ng gospel. Pag hindi ka nag-preach ng gospel, yung espiritu hindi makagawa. Pag nag-preach ka, 7 espiritu yan, tandaan natin. 7 na yan. Yan ay 7 ulit na pinatindi na yan. Madalas sa panig ng Panginoon, walang problema, walang kulang. No, naipasukdol na niya ang 7 ulit na pinatinding espiritu. Pero sa atin, napakahina pa rin natin. No, kasi walang paggawa yung espiritu. Halimbawa, binuksan mo yung sarili mo, ang espiritu na daloy sa iyo, papalakasin ka niya ng 7 beses din kaysa sa dati. Okay, so babasa na ako. Amen. So the lampstand implies the significance of the triune God. Gold is the substance with which the lampstand is made. The stand is the embodiment of the gold, and the lamps are the expression of the stand. The gold signifies the Father as the substance. The stand signifies the Son as the embodiment of the Father, and the lamps signify the Spirit as the expression of the Father in the Son. So dito, okay, medyo pumihit yung pananaw. Pumihit siya. Kung matatandaan nyo, nung pinapaliwanag natin ang lampstand kahapon, sa day 1, ito ay tumutukoy sa eklesiya. Sa eklesiya. Pero dito, pumihit siya. Ang lampstand ay tumutukoy sa kahalagahan ng tres-unong Diyos. Tres-unong Diyos naman ang pinag-uusapan ngayon. Tama din naman. Maski sa ang anggulo mo ilagay, tres-unong Diyos pa rin ang makikita mo dito sa lampstand. Kaya sabi niya, the lampstand implies the significance of the triune God. Kaya ang lampstand ay ang kahalagahan ng triune God. Ang ating Diyos ay triune. Ama, Anak, at Espiritu. Kaya sabi niya, yung gold, di ba yung lampstand gold? Ang gold ay sumasagisag sa substance ng Ama. Yung golden lampstand, gold yan 24 carats, pure gold yan. At ang ginto ay sumasagisag sa dibinong kalikasan ng Ama. Kaya may gold dito sa lampstand. Nandiyan ang Ama. Tama naman. No? At yun namang stand
ay ang pagsasakatawan ng ginto, embodiment of the gold. Kasi maski meron kang ginto, kung wala yung stand, yung pinaka-forma ng patungan ng ilawan, o yung mismong patungan ng ilawan, may ginto ka. Pero wala siyang pagsasakatawan. Kasi walang stand. Kailangan may stand. Di ba? Yung ginto, okay, ay naisakatawan doon sa stand. At yung stand na ito, okay, okay. Yung stand dito, ang pagsasakatawan ng ginto at ang lampara ay ang kahayagan ng stand. Kaya yung stand, unang-una, okay, yung mismong patungan. Meron siyang korte, naihubog siya, naiporma siya, ginto siya. Yung ginto na isa katawan doon. Pagkatapos naman, yun namang lampara ay naging kahayagan noong stand. Kung wala yung lampara, walang expression yung stand. Ano mo yan? Para saan yan? Parang wala siyang silbi. Pero dahil nandoon yung lampara, yung stand ay tumatayo rin bilang kahayagan. Okay. Ay yung lampara ay naging kahayagan ng stand. Nagkaroon siya ng silbi. Oo, kaya sinasabi sa atin rito, ang ginto sumasagisag sa Ama bilang ang substance, yung nature nung stand. At yung stand sumasagisag sa anak bilang pagsasakatawan ng Ama. At ang lampara ay sumasagisag sa Espiritu bilang kahayagan ng Ama at ng Anak. So, kumpleto. Pag tinignan mo yung buong lampstand, Ama, yung substance o yung nature ng stand ay gold, yun yung Ama. At yun namang stand, yun yung pagsasakatawan. No, yun yung pagsasakatawan ng Ama. No, ang Ama ay naisakatawan sa Anak. No, at yun namang lamps, yung lampara ay sumasagisag sa Espiritu bilang kahayagan ng Ama at ng Anak. Kumpleto, tres unong Diyos. Ama, Anak at Espiritu ay sinasagisag ng gintong patungan ng ilawan. So, yan ang approach natin. So, mga kapatid, today's reading na ako. Substantially, the lampstand is one. But expressively, it is seven because it is one lampstand with seven lamps. In substance, the lampstand is one piece of gold, but it holds seven lamps. Okay. So, yung lampstand, substantially, ay isa. Sapagkat gold lang naman yung kanyang nature. Kaya yung kanyang substance ay gold at ito ay isang substance lang. Pero sa kahayagan, ito ay 7. Okay? Sapagkat ang isang lampstand ay merong 7 lampara. Alam niyo kasi yung golden lampstand, ewan ko kung nakakita na kayo ng picture, isang stand lang yan. Isang stand lang. Pero doon sa itaas niya, 7 yung lamp na nakapaligid. Binilang mo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siya. So, 7 lampara sa isang stand. Sapagkat isa lang yung stand, ito ay nagpapakita ng numero 1, isang lampstand. Pero dahil 7 yung lampara, ito ay naghahayag ng kumpletong kahayagan. No, kaya sinasabi sa atin, ang kahayagan ay 7. No, kaya kapag merong paghahayag, ito ay numero 7. No, pero pag binabanggit mo yung anong klaseng element siya, number 1 lang, isa lang. Ito ay gold. Amen. This mysteriously indicates that substantially the triune God is one. In substance, He is one, but in expression, He is the seventh Spirit. The Father as the substance is embodied in the Son as the form, and the Son is expressed
as the seven spirit. So may one, yung Ama, na naisakatawan doon sa anak. Okay, kaya meron siyang forma. Pero sa kanyang kahayagan, 7 siya. At ito ay tumutukoy sa 7 espiritu. No? Ang 7 espiritu bilang kahayagan. Kaya yung mga numero dito sa lampstand ay sumasagisag na ang ating Diyos ay 3-1 Diyos. Kaya pag tinignan mo yung lampstand, magkakaroon ka pa rin ng impression na ang Diyos ay 3-1. May isa, may 3, no? At meron diyang expression. At yung expression, 7. Hindi 7 individual. 7 beses na pinalakas. At yan ang puwersa ng Espiritu ngayon bilang kahayagan. At isama na natin yung kanyang operation, yung kanyang gawain, no, yung kanyang pagsasagawa. Ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng 7 ulit na pinatinding Espiritu. Amen. The 7 lamps are first mentioned in Exodus. As we proceed from Exodus to Zechariah, we see that the 7 lamps are the 7 eyes of Christ and the 7 eyes of God. In Revelation, we see that the 7 eyes of the Lamb are the 7 eyes that are intensified Spirit of God. Hence, we have a strong basis for saying that the 7 lamps are the 7-fold intensified Spirit as the expression of Christ. Amen. So, yung pagsasalarawan, makikita mo rin sa Exodus hanggang sa Zechariah. So, sa Exodus at Zechariah, makikita mo yung 7 lampara. Okay. At sinasabi sa atin, yung 7 lampara ay sumasagisag sa 7 mata ni Kristo at 7 mata ng Diyos. Si Kristo ay ang Diyos at ang mata ay 7. 7 ang mata. Amen. At ang kordero ay merong 7 mata. At ito ay ang 7 ulit na pinatinding espiritu ng Diyos. No, kaya dito, ginagamit natin yung term na 7-fold intensified spirit. So, ang 7-fold intensified spirit ay ang operation ng 3-1 Diyos ngayon. Ang buong 3-1 Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng 7 ulit na pinatinding espiritu sa panahon na ito. No, sapagat ito ay panahon ng kadiliman, mga kapatid. Kapag panahon ng kadiliman, mahirap ibaling ang tao sa Diyos. Mahirap maintindihan ng tao ang ekonomiya ng Diyos. Malakas ang gawain ng sanlibutan sa panahon ng kadiliman. Ang tao madali mahulog sa kasalanan, sa sanlibutan. Ang mga katotohanan hindi niya maintindihan dahil siya ay napulyot ng mga maling pagtuturo ng Kristyanismo. Ang hirap gumawa sa panahon na ito. Mahirap. Kaya dahil dyan, ang Espiritu ay 7 ulit na pinatindi para makagawa siya ng malakas na puwersa sa buhay ng tao. 7 ulit. No? At dito pinapakita sa atin na ang 7 ulit na pinatinding espiritu ay mata. Mata. So mapapansin ninyo, ang tao kailangan ng mata. Hindi lang mata para makakita, kundi makadama ng mata na nakatingin sa Kanya. Tayo mga believer, ganyan. Pag walang nakatingin, mga tayo, pabaya, di ba? Hindi tayo maasahan, tamad tayo sa mga bagay ng Diyos, tanghali na gumigising, tamad mag-meeting, tamad magbasa ng salita, puro katamaran. Pero pag alam mo na merong mata na nakamasid sa iyo, ibig sabihin, yung mata na yan ay humahatol. Yung mata na yan ay nag-e-expose. At yung mata na yan sa Book of Revelation ay katulad ng apoy. Ang mata ng Panginoon ay katulad ng apoy. Humahatol siya.
At nagre-rebuke. Di ba? Minsan pag tumingin ka sa mata ng tao, nagsasalita yung mata. Halimbawa, yung mga anak, pagtingin nila sa mata ng magulang nila, ay, alam nila pag galit. Medyo sila, tumitino sila. At alam din nila kung masaya. No? At ang mata ng Panginoon, mga kapatid, ay nakamasid sa atin sa panahon na ito. Kung minsan meron kang ginagawa na hindi ayon sa Kanya. Hoy, anong ginagawa mo? Bakit mo ginagawa yan? Bakit ka nandyan? Diba? Tumutupi tayo dyan. Diba? At ito naman ay merong 7 ulit na puwersa ng liwanag. Kaya mapapansin nyo sa panahon ngayon sa recovery, ang dami mga katotohanan na bubuksan sa atin. Dali mo sa mga simpleng tao, hindi nila maintindihan yung mga liwanag dito. Itong MR, pabasa mo ito sa mga tao, hindi niya maintindihan to. Wala siyang makikita rito. Ano ba itong mga pinagsasabi rito? Wala siyang pananaw. Kumisan, sa ilang believer, ganyan din, wala rin pananaw. Pero dun sa mga nakakaranas ng 7 ulit na pinatinding espiritu, ang liwanag ng MR na ito. Sasabihin ko siya, ang liwanag niya pag tinignan mo. Nakaka-impress siya. Naiintindihan mo ito. Kaya ang espiritu ngayon ay 7 ulit na pinatinding espiritu sapagkat ito ay panahon ng pagtawag sa mga mandaraig. So yun yung maganda. Pinapasuktul niya, binubuo niya ang mga tao ngayon upang maging mga mandaraig. At ito ay para sa kanyang pagbabalik. Kaya kung nakita mo yung salitang 7 eyes of the Lamb, 7 eyes of God, 7 lamps, 7 horns. Lahat ng ito ay tumutukoy sa 7 ulit na pinatinding espiritu ng Diyos na isinugo niya upang gumawa sa panahon ng kadiliman. Amen. Okay, so magpapatuloy ako. The lampstand implies the significance of the triune God. It symbolizes the triune God embodied and expressed. God the Father as the divine gold is embodied in Christ, the Son, and then is fully expressed through the Spirit. Amen. So ngayon malinaw na sa atin na yung lampstand. Yung lampstand ay nagpapakita ng kahalagahan ng Tres-Unong Diyos. No, na kung saan ang Diyos, ang dibinong ginto na siyang kalikasan nito, si Kristo ang anak. No, na ang dibinong ginto ay naisakatawan kay Kristo na anak na sumasagisag doon sa lampstand. No, at ito ay buong puspos na naihayag sa pamamagitan ng Espiritu. Ang bilang na 7 lampara na nagsisindi ng apoy, nagliliwanag. Kaya nakita natin doon sa Tres-Unong Diyos ang 7 ulit na pinatinding espiritu at ang Tres-Unong Diyos. Amen. So the embodiment must be uniquely one because our God is uniquely one. Amen. Thus the embodiment must be one stand. The expression, however, must be complete and complete in God's move. 7 is the number for completion in God's move. So yung 7, number 7, ay may significance yung number na yan. Sabi niya, ito ay numero ng kumpletong paggawa ng Diyos. Di ba? 7. Madalas gumagawa siya ng 7. Katulad ng 1 linggo, 7 araw. Itong araw yan, yung 1 linggo. Gumawa siya ng 6 na araw at ang ika-7 araw nagpahinga siya. So, kumpletong paggawa yan ng Diyos. Kaya maniwala tayo na ang kanyang gawain ay kumpleto niyang may sasagawa sa pamamagitan ng 7 ulit na pinatinding espiritu. Amen. Throughout the centuries, God has been expressed in His move. This is the reason
that the seven lamps signifies the intensified spirit as the expression of Christ in God's complete move. This is the practical understanding of the Trinity. So ang buong Trinidad, okay, ay lubos na gumagawa sa mga nagdaang kapanahunan. Okay. At ito ay sa pamamagitan ng 7 ulit na pinatinding espiritu. Ang espiritu ay pinatindi ng 7 ulit bilang kahayagan ng kompletong gawain ng Diyos. Ang gawain niya ay hindi mabibitin. Ibig sabihin, ito ay lubos na isasagawa ng buong 3-unong Diyos na naproseso, napasukdol bilang ang 7 ulit na pinatinding espiritu ngayon. So yan ang paggawa ng 3-unong Diyos. At ito, sabi niya, the Trinity is for dispensing of God into humanity. The divine being is first embodied in Christ and then expressed through the sevenfold intensified spirit. Bakit ba triune ang Diyos natin, Ama, Anak, at Espiritu? Bakit hindi na lang isang Diyos na wala ng pagtatalunan? Ito ang dahilan. Ang Diyos natin ay triune, Ama, Anak, at Espiritu, upang maibahagi siya sa tao. Tama naman. Kung hindi siya triune, paano siya maibabahagi sa atin? So, ibig sabihin, ang buong 3-unong Diyos, Ama, Anak, at Espiritu, ay hindi para sa para maintindihan ng kaisipan natin. O ito, 3-unong Diyos, intindihin mo, pag-aralan mo. O magdebate kayo sa tungkol sa 3-unong Diyos. So, hindi. Kaya si 3-1 ay upang maibahagi niya ang kanyang sarili tungo sa kanyang mga piniling tao. Sapagkat kung hindi siya 3-unong Diyos, hindi niya magagawa yan. Di ba? Kailangan siya ay Ama, Anak, at Espiritu. Ang Ama na nagplano, ang Anak na nagsagawa, ang Espiritu na namahagi kung saan dinala niya ang Ama, Anak, at Espiritu tungo sa tao, kompletong paggawa ng 3-unong Diyos. No? Kaya, 3-1 siya. Kaya huwag tayo magdebate dyan. Sabihin natin, Panginoon, salamat, 3-1 ka. Pumasok ka sa akin. Isagawa mo ang iyong sarili sa akin. Puspusan mo ako ng iyong sarili. Tuwang-tuwa ang Diyos. Mabuti na lang, alam mo. Hindi mo na pinahihirapan yung sarili mo para intindihin mo, pag-aralan mo pa to. Ako, 1 tapos 3, paano kaya nangyari to? Paano ba naging 1 yung, naging 3 yung 1? No? At Ama siya, paano siya naging anak? At naging espiritu rin, paano ba nangyari to? Huwag mo nang intindihin yan. No? Hindi naman layunin ng Diyos na pag-aralan mo yan. Ang mahalaga sa Kanya, tanggapin mo ang Kanyang pamamahagi. Masaya na ang Diyos sa iyo. Kaya ang layunin kung bakit siya triune ay upang ipamahagi niya ang kanyang sarili tungo sa atin. Amen. The gold has been formed into a stand for the fulfillment of God's purpose. This stand, which is a type of Christ, is expressed through the 7 lamps, signifying the 7 spirits of God. The 7 spirits of God are not separate from God. They are the 7 eyes of God and of the Lamb, the Redeemer. Amen. Alam niyo kasi sa Kristyanismo, eto, totoo naman to. Ang akala nila o ang tinuturo nila, yung Espiritu ay hindi si Kristo at hindi siya ang Diyos, kundi ang Espiritu ay representative. Representative lang yan. At mariin nilang binibigyan ng pansin na ang Espiritu ay hiwalay sa 3-unong Diyos. At yung iba naman, yung mga moderno, sinasabi nila, yung Ama dati nag-exist, nawala na. Yung Anak nag-exist din, nawala na rin. Ang meron lang ngayon ay ang Espiritu. So, marami mga pagtuturo na ganyan. Eto, sinasabi sa atin, ang Espiritu ay ang mata ni Kristo. At siya rin ang mata ng Diyos. Paano mong ihihiwalay ang mata mula sa persona ni Kristo
at mula sa persona ng Diyos. Paano yung mata ay hiwalay? At nawala na yung tao, yung mata na lang ang natira. Ano ba naman mga pagtuturo iyan? So noon, madalas sabihin ni Brother Lee, sinasabi nga ni Brother Lee, pag iniimbitahan ka siya para magsalita, palagi siyang pinagbabawalan na magsalita tungkol sa Espiritu. Ayaw nila marinig na ang Espiritu ay si Kristo. Ang Espiritu ay ang Diyos. Ang Espiritu ay ang naprosesong tres-unong Diyos na sa pagkabuhay na muli ni Kristo, siya ay naging ang Espiritong nagbibigay buhay. At itong Espiritong nagbibigay buhay sa huling kapanahunan na intensified ng 7 ulit. Dahil sa pangangailangan na matawag at mapasukdol ang mga mandaraig sa huling kapanahunan. Ayaw nila yan. Ano magagawa natin? Ano magagawa natin? Yung nakikita natin, naiintindihan natin, hindi nila makita. Hindi nila maintindihan. Ang triune God ay sinisystematize nila. Anyway, ang linaw. Di ba? Ang linaw. Sa pamamagitan ng lampstand, kitang-kita mo ang tres-unong Diyos. Nakikita mo yung ginto. Ginto. Pinaka-substance niya, ginto. Ano yan? Yan ay sumasagisag sa Ama. Ang linaw. So, pag nakikita ko yung ginto, naaalala ko yung Diyos. Diyos Ama. Siya ang dibinong kalikasan na meron ang tres-unong Diyos. At pagkatapos itong ginto na ito, ay dumaan sa proseso. Inano siya, beaten, pinukpok, kinortihan, inapuyan, para magkaroon ng forma. Sapagkat kung walang forma, yung ginto, hindi solido. Ang ginto lang mismo, walang silbi masyado. Kailangan meron siyang pagpuporma. At sino yan? Yan si Kristo. Yung ginto na isa katawan sa Kanya, at siya mismo ay naiporma, naging tao, namuhay dito sa lupa, dumaan sa kamatayan, pagkabuhay na muli. Di ba? Yan yung stand. No? Bakit kung wala yung stand, yung kalikasan niya, walang forma. Di ba? At itong patungan ng ilawan ay pinatungan ng 7 lampara na sa loob noon merong langis. No? At dahil 7 siya, sinasabi sa atin, ito ay sumasagisag sa 7 mata ng kordero, 7 mata ng Diyos. At kung tawagin siya, 7 espiritu ng Diyos. Na nagpapakita sa atin, kung inintindi mo lahat ng mga bagay na ito, malalaman mo na ang tres-unong Diyos, ang buong tres-unong Diyos ay napasukdol na bilang ang 7 espiritu ng Diyos na sumasagisag sa 7-fold intensified spirit. 7 siya para sa kakumpletohan ng buong gawain ng Diyos ngayon. At siya ay isinugo sa buong sangkalupaan. Nandito siya sa buong sangkalupaan. Anong klaseng espiritu ang gumagawa ngayon? 7 ulit na pinatinding espiritu. At ito ay makikita mo sa pamamagitan ng lampstand, gintong patungan ng ilawan. Kung wala ito, hindi natin ito maipapaliwanag ng maayos. Di ba? Amen. Amen. Ito. There are also the 7 eyes of the building stone. Hence, there are the 7 eyes with the redemption of Christ for God's building. Whenever these eyes look at people, they are redeemed, built into God's house. This is the Trinity. So, ang gawain din ng Trinity is for the building, para sa pagtatayo. Sapagkat ang 7 mata ay para sa pagtatayo ng mga buhay na bato. Kaya ang 7 mata ng kordero, ay para sa katubusan ni Kristo. At ang katubusan ni Kristo ay para sa pagtatayo. Kaya nag-ooperate siya. Di ba?
Kapag tinignan niya ang mga tao, sila ay natutubos at naitatayo bilang isang bahay ng Diyos. So ito ang kumpletong gawain ng buong triune God. To have only the Father without the Son is to have the substance without the embodiment. Only when the gold is beaten into a form of a stand do we have the embodiment. While the stand is the embodiment of the substance, without the 7 lamps, this embodiment cannot have its expression. Hence, the substance is the Father, the embodiment is the Son, and the expression is the Spirit, expressing God, the Father in the Son. So, tama naman siya. So, ito yung summary niya. Yung gold, okay, ay sagisag ng Ama. Subalit kung wala itong stand, ibig sabihin, wala siyang expression. No? Kaya yung stand, yung pinaka-patungan, okay, ay ang ginto na prinoseso. At ito ay naisakatawan. No? Yung ginto ay naisakatawan doon sa stand, doon sa patungan. No? At doon nilagay yung 7 lamparang ginto na sumasagisag, no, sa Espiritu. Kaya ang buong lampstand, golden lampstand, ay sagisag ng 3 unong Diyos. Amen. Amen. So last paragraph na ako. The church is the embodiment of Christ and the reproduction of the Spirit. So sinasabi ang Ecclesia, ang pagsasakatawan ni Kristo at ang reproduction, pagpaparami sa Espiritu. The Spirit is the reality of Christ. Ang Espiritu ang realidad ni Kristo. Kung wala ang Espiritu, hindi mahihipo ng tao si Kristo. Hindi matatanggap ng tao si Kristo. No? Kailangan nila ng Espiritu upang magkaroon tayo ng kaugnayan kay Kristo sa isang realidad na situation. And the church is the reproduction of the Spirit. The church with the Spirit is the embodiment of Christ. So pakinggan nyo. Ang Ecclesia kasama ang Espiritu. Ang Ecclesia kasama ang Espiritu ay ang pagsasakatawan ni Kristo. So ang Ecclesia, tinatawag natin katawan ni Kristo. No? At sa pamamagitan ng Espiritu, si Kristo ay naisakatawan sa Ecclesia. Amen. At ang Ecclesia ay ang patotoo ni Kristo. Therefore, the more Spirit, the more church, and the more testimony of Jesus. Di ba? So, ang Espiritu, okay. Kung meron, may Ecclesia. More Spirit, more church. Di ba? At ang church ay ang patotoo o testimony ni Kristo. Amen. So, salamat Panginoon sa gintong patungan ng Ilawan na sa pamamagitan nito, binigyan mo kami ng kaalaman tungkol sa 3 unong Diyos. Salamat din nakita namin ang pagsasagawa ng Espiritu na siyang 7 ulit na pinatinding Espiritu sa kapanahunang ito upang sa pamamagitan nito maisagawa ang walang hanggang layunin ng Diyos, Panginoon, at matamo rin ang mga mandaraig sa panahon na ito, mabuo sila, mapasakdal, at maihanda para sa iyong pagbabalik. Amen.